Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Video courtesy ng Pinoy Mystery Channel, PMC, isa sa ating napakagaling na ka-vlogger. At ito ang tungkol sa tinatawag na paghahanda at pagbabala ng China sa buong mundo na sila'y handa sa gyera sa World War III anumang oras mula ngayon. Well, atin titingnan kung talagang totoo yan. Panoorin muna natin ang video bago natin ito bigyan ng reaksyon. China, nagbabala na handa na sila sa anumang digmaan. Matapos patawa ng sangkatutak na taripa ang mga produktong made in China, bumalma ang mga komunista. Nagbigay ito ng babala hindi lamang sa Estados Unidos, para din sa buong mundo. Marami sa Pilipinas ang nanghina ang tuhod dahil sa nakagigimbal na pahayag ng mga inchik. Nanghina ba? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ilang beses na palang pinaghanda ni Xi Jinping ang PLA sa bansa na magprepara para sa darating na World War III. Nayanig ang mundo ng ilan sa Pilipinas sa matinding takot dahil sa pinahayag ng China kamakailan lang na handa na ito sa kahit anong gyera laban sa Amerika. Inulat sa YouTube channel ng Daily Record, uploaded ngayon lang ika-6 ng Marso 2025 na naglabas ang China ng nakagigimbal na babala hinggil sa ikatlong digmaang pandaigdig. Alright, mga kababayan, so joke man to ng China, fake news, mahilig sa fake news yan eh. Pero nakikita natin na talagang nagprepara sila. At lalong dumami ang kanilang mga battleships, aircraft carriers, mga eroplano, mga jet fighters, ay lalong pinadami nila. Halos dublihin na ang dami kaysa dami ng mga warships ng China, ng Estados Unidos, which is yun talagang pinaka-nemesis nila. Yun ang pinagkakalaban nila, ang Amerika, sa itong labanan ng mga superpower. Kasi ang Russia ngayon ay pilay na eh. So China na ngayon ang pangalawa Julikili sa power. Amerika. Ngayon, matagal na talagang pinaplano ng China na sakupin ang Taiwan. Pero kahit na maliit lang ang Taiwan na bansa at kukunti lang ang army, ay hanggang salita lang sila, di ba? Hanggang gulat-gulat lang, paribot-libot yung kanilang battleships katulad ng ginawa sa atin sa Palawan. Ikutan tayo, ikot ng ikot sila para tayo magugulat. Itong strategy na ito ay tinatawag ito na wolf warrior strategy or wolf warrior diplomacy. Ang wolf warrior diplomacy na style ng diplomasya ng China ay nakabase sa wolf, kung saan ang wolf, di ba, ay umalulong at mayroong reputasyon ang wolf na matatapang, di ba? Kaya ang pinapakita nila ay parang show of forces lamang. Parang ano lang, entablado lang. Nagpapakita sila ng napakaraming armas, napakaraming ballistic missiles, pinaparade nila para magugulat ang buong mundo. Pero ang katotohanan yan ay noong Sino-Japanese War, before the World War II, ay merong nangyaring Sino-Japanese War, ay minasakir ng Japanese Imperial Army ang isang syudad sa China na Nanjing Massacre, tinatawag yun. 20 million ka Chinese ang minasakir. Saan doon ang tinatawag nila na warrior na mga inchik? Sa movies lang kasi nakikita natin yung mga Shaolin. Sa movies lang yan, sa pelikula. Yung kanilang mga kung fu, mga power, ay pang movies lang yan, pang forma. Pero sa katotohanan, Japan nga lang eh, nag-iisang bansa nga lang ang kalaban nila noon, ay namasakir na sila, eh, lalo na ngayon, di ba? Pagtutulungan sila ng iba't ibang bansa sa buong Asya, hindi lang sila. Japan. Kaya talo talaga sila dyan. Ay, durog yung mga yan. Kaya dapat pa tayong mag-worry. Sabi ni PMC ay nangatog ang tuhod ng mga Pilipino nang sabihin ng China na handa na sila sa digmaan. Talagang apektado tayo niyan. Kapag nagkagera ang Taiwan at China, automatic
na tayo'y kasama diyan. Automatic kasi meron tayong treaty with Taiwan and of course US at narito sa atin ang mga EDCA sites ng US. So automatic talaga ng kasama ang Pilipinas. Kaya ito ay kung joke man ito o ano, ang nakita natin ay naghanda talaga ang China, di ba? So kung mangyari man ito, nagyera, dapat paghandaan natin mga kababayan. Kaya nga ang Pilipinas ngayon, napansin nyo ba na nagbenta na ng powerful rifles, powerful long arms, firearms, ay pwede nang bibili ang civilians ng katulad ng mga Armalite. Makabili na tayo niyan, mga civilians. Ano lang yan last year, inaprubahan ang bill na parang sa Amerika, yung kanilang rights to bear arms for civilians. Kaya pwede na tayong bibili ng high power na rifle. Pwede na, mga ano yan, mga semi-automatic na mayroong caliber na katulad ng sa Armalite na bala. Malakas. Pwede tayong gagawa ng sniper rifle para preps, pagpreparar kung mangyayari ang giyera, at least pagtakbo natin sa bundok, di ba? Meron tayong mga magagamit pang depensa. Parang guerrilla kasi ang dating natin yan. Kapag magkagera, guerrilla talaga tayo. Ang mga reservist ay tatawagin yan ang naka-reserve sa army, sa naval forces ang mauna dyan kasi karagatan. Tatawagin ka agad. Pero ang hindi reservist, of course, takbo tayo sa bundok and then guerrilla, di ba? Sali tayo sa guerrilla. Kaya kailangan natin ng home defense sa ngayon. Ay na tayo, handa na, di ba mga kababayan? Sa mga magkakaya ay Bumili ng maganda na, baril. pwedeng bumili ng mga ganyan, ng mga firearms license. At sa mga hindi makakaya, maganda na lang ng Sibat. emergency kit katulad ng mga lighter. Importante ang lighter sa bundok Importante ang pagluto, pagpakulo ng tubig. Mga medisina, canned goods, dried foods na matagal masira. Emergency food pack, food kit, emergency kit, medisina, mga gamot. Di ba, mga panghuli ng isda, ganyan. Mga tirador para sa mga ibon, pangkain. Ang lola ko noon ay grabe ang kwento sa akin yan. Ang nanay ko ay noong World War II ay ano na siya, 15 years old. Pininto din ng nanay ko kung paano sila nag-survive sa bundok kasama ang lula at lulo. Kaya pwedeng ma-repeat. History will be repeated. So dapat mag-ipon-ipon tayo, mga kababayan, ng pambili ng kagamitan para sa emergency na yan. Okay? At preps, dapat alam natin kung saan tayo tatakbo na bundok. Okay? So yan lang ang aking advice para sa mga preppers kung mangyari man itong sinasabi ng China, kasi apektado tayo kasi tayo ang the first island chain defense tayo ng Amerika. Ang Pilipinas, Taiwan, Japan, Guam, Hawaii, yan ang unang first line of defense ng Amerika. Kasama tayo. Kaya tayo talaga yung mauna. Kung sa giyera ng military, tayo yung kafgo na huuna sa army. Alright, balik tayo sa ating ka-vlogger PMC, Pinoy Mystery Channel. Sinabi na ang banta ay matapos ang anunsyo na magpapataw si Trump ng karagdagang taripa o buwis sa mga produktong made in China. Ang babala ng mga inchik ay kinatatakutan ng maraming Pilipino dahil nga naman ang mga komunista ang may pinakamalakas at pinakamatapang na mga sundalo sa buong mundo. Ilang beses na binagsaka ng mabigat na buwis ang mga produkto ng inchik dahil sa paglabag nito sa trade deal ng Amerika.
Pinahayag ng Office of the United States Trade Representative na may trade deficit ang China na umabot sa $295 billion noong isang taong 2024. Ito, tingnan nyo to kung gaano katuso ang China, mga kababayan, ha? Sa trade deal between China and US, dapat kasi pareho ang bilhin nyo. Kung bibili ang US ng, sabihin natin, $100 sa China, dapat bibili din ng worth $100 na goods. Ang China, ang nangyari ay hindi. Ang US ang bumibili ng napakarami na goods sa China, at ang China bumibili lang ng konti. Kaya luging-lugi ang US, kaya si Trump ay nagbagsak ng tariff, nagbigay ng taripa. Mga taxes yan ng goods coming from China. Kaya nagmamahal eh. Kaya ang mangyari niyan, ang mamamayan sa China ang itong magbabayad ng tax na yan, ng tariff, tinaasan ng Amerika. Kaya sa tariff war ay lugi talaga ang China sa Amerika. Kaya ang ekonomiya ngayon ng China ay napakadelikado. Kaya ang kanilang pinapakita ngayon na malakas sila, mabangis at preparado para yung mga investors ay hindi aalis sa kanilang bansa. At kapag magsialisan ang mga investors from Europe, from US ang pinakamaraming kumpanya sa sa China. Nag-alisan na Pag yung mga yan. magsialisan sa China, ay talagang mangangamuti ang China Marami at nang babalik sila sa nagsialisan. kampungan. At yung mga inchik na mata na yan na nakapikit lang ay didilat yan, bibilog sa gutom. In the future, kung ganyan talaga ang gagawin nila, na mag-astig-astigan sila, ay pag-initan talaga sila ng western countries. Correct. Kung ganyan, ay lalo na ang West Philippine Sea issue is international issue. Kasi karagatan niya ng international eh. Diyan dumadaan yung mga ruta ng mga barkong pangnegosyo Pangkaibigang barko. ng iba't ibang bansa, international route. Kaya hindi pwedeng kunin ng WPS. Kapag kunin niya ng China, talagang magkagira na at tuluyan na yan. Alright, so itong ating reaksyon na hindi ito fake news, ito yung reaksyon galing sa totoong news, di ba? At hindi tayo anti-China tayo. Ang inimbestigahan ngayon ng Congress ay yung mga taksil sa bayan ng mga vlogger. Yung sinasabi na mali si Tariela, mali ang gobyerno, ang WPS ay sa China, katulad ni Marcolita, di ba? Dapat si Marcolita imbestigahan dahil dinidipinsa niya ang China sa WPS, hindi raw atin ng WPS. Nako. Kaya eto, hinahinay tayo ngayon sa pagbanat, pero alam nyo naman na ako'y pro-government vlogger, mga kababayan, di ba? Meron tayong meron tayong pinapanigan, ito yung ating gobyerno. At kung magkakamali ang ating gobyerno, pwede tayong babaliktad. Pero sa ngayon ay napakaganda ang pamamalakad ni PBBM, di ba? Tumataas ang ating economic growth rate, at papunta na sana tayo sa sa rurok ng ating marating. Kaya lang ginugulo tayo ng China at ng kampo ng kadiliman, kampo ni Digong, di ba? Kung ang tao ay naglalakad sa daan tapos mayroong haharang, ano bang mangyari? Di matagalan siya sa paglalakbay niya, di ba? Ganon din tong pangyayaring ito. Pero ganon pa man, kahit na napakagulo ng bansa sa politika, si PBBM ay sikretong gumagawa ng kanyang mga moves para sa ikagaganda ng ating bansa. Alright, balik tayo kay PMC, Pinoy Mystery Channel. Ibig sabihin, hindi patas ang kalakal ng dalawang bansa. Mas maraming binibili ang Amerika na gawang China kumpara sa binibili ng China mula Amerika, na halos 3 bilyon ang diferensya. Ito ang isa sa mga basihan ng administrasyon kung bakit kailangan patawan ng karagdagang buwis ang mga produktong gawa ng China. Bukod pa sa rason ng drogang galing din sa bansa. Dahil dito, mukhang napundi na ang mga komunista at nagsuot na ng pamboxing. May droga Kita pa sa pala. mga social media kung gaano kikilabutan ng mga kalaban sa tingin pa lang sa mga sundalong injek. May kakaiba itong galing sa labanan
o hand-to-hand combat. Ay naku, mag-react ako dito magaling sa labanan, ang alampayatot naman ng mga yan, di ba? Babalian ko yan ng buto eh. Ang ganyan mga lampayatot, kahit anong kungpo-kungpo niyan, kapag nahawakan ko yan, bali-bali yan. Kaya huwag kayong masyadong matakot sa mga kababayan. Itong wolf warrior diplomacy or wolf warrior strategy, pinapakita lang nila na mapangis ang kanilang mga sundalo sa training, binibidyuhan. Pero actually yung gumagawa ng mga paglilipad-lipad diyan, pagtambling-tambling, yun ay elite na mga sundalo, mga atleta yon. Binibidyuhan parang sa Korea, di ba? Nagbabasag ng 5 hollow blocks. Malakas tingnan pero pagdating sa giyera wala eh. Kaya itong mga lampayatot na ito, nakakita ba kayo ng maskulado diyan na Chinese Army? Di ba? Yung mga nila reservist. Mga lampayatot yan eh. Kasi hindi naman yan sanay sa trabaho sa bundok. Hindi kagaya sa Pilipino, batak ang katawan natin, batak ang katawan ng mga Pinoy sa trabaho sa bundok, sa palayan, mabibigat, sa pier, nag-aalsa, nagbubuhat ng mga sakong kupra, di ba? Mga bigas. Kaya napakarami nating kung aarmasan yung mga labor forces, malalakas yan eh. Kahit suntukan na lang, talo ang China eh. Isang Pilipino ay 4 na Chinese ang ang counterpart niyan kung suntukan lang. Di ba mga kababayan, ano sa tingin nyo? Patatalo ba tayo sa NCIC? Ako babalian ko eh, siguro mga 5 ang pwedeng iharap sa akin. Nag-aaral, black belt ako ng Jeet Kune Do ni Dan Inosanto at ni Bruce Lee. Kaya kung ganyan lang, hand-to-hand combat, talagang babalian ko yan. Yung mga NCIC na yan. Mga lampayatot walang kamasil-masil, di ba? Tapos sasabihin na wolf warrior, nako, wolf warrior o malulong pero hindi marunong mangagat. Okay, so ito ang aking din napansin ko eh. Ang mga NCIC kasi umiiyak ngayong mga bata eh. Grade 6 pa lang tinitraining na nila sa military. Nag-marcha-marcha na, saludo-saludo na. Mga bata pa yun grade 6. Grabe ang kanilang doon, military training from elementary, high school to college. Kaya marami silang reservist army. Kaya sa buong mundo sila nga yung may pinakamaraming army. Pero mga lampayatot naman, parang kulang sa purga, di ba? Pupurgahin pa eh. Daming bulati sa tiyan. Walang kaano-ano eh. Yung nakikita natin sa mga video noon, di ba? Umiiyak yung mga nagtitraining na mga binatilyo pa. Hindi sanay sa hirap eh. Tapos pinapahirapan sa training, iyak talaga. Kung yan lang ang igira sa atin, ako, kahit arnis na lang siguro, kahit 10 eh. Kahit 10 inchik, harapin ko sa arnisan lang eh. Sa eskrima lang, di ba? Lalo na sa suntukan, mga 10 din na mga lampayatot. Naku, ng mga lampayatot yan. Mahawakan ko yung isa, ibalibag ko yan eh. Kaya hindi ibalibag ko yung isa, ibalibag ko doon sa mga kasama niya. Ang papayat eh. Tapos mga lampayatot, tapos dinadamitan ng army, binibidyuhan para sabihin malakas. Wala lampayatot. Okay, balik tayo kay PMC. Mga Delta Force at Special Forces ang inam nito sa guerrilla warfare. Kita din naman na may lakas na walang katulad ang mga kasundaluhan nito, na manghihina ka talaga kung sila ay makakaharap mo. Handang mamatay para sa kanilang bayan. Hindi tumatakbo sa labanan. Patay kung patay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, walang inuurungan. Kung ganon, bakit hindi nila magawang isang battleground yung katapat nilang Japan? Hindi ba't 20 milyong inchik ang pinatay ng mga Hapon noong Sino-Japanese War? Ang sabi pa ng iba, mas maigi raw na mapasa ilalim tayo ng China dahil may kalayaan at katahimikan kung komunista ang ating pamahalaan. Sila na Ito lang. yata yung sinabi ni Sila na Marcoleta, lang. di ba? Na parang maganda ang China. Parang yan din sinabi ni Digong, di ba? Kasi kumikiling talaga sila sa China eh. Kaya probinsya nga tayo ng China. Palaging sinasabi yan ni Digong noon.
Yun pala ay meron talaga silang gentleman's agreement. Kaya ang China ngayon ay naniningil eh. Naningil ang China sa mga sinasabi ni Digong na sa'yo na yung Palawan, probinsya mo yan, sa'yo na yung WPS, probinsya mo yan. Kaya yan tuloy ang China. Lalo na narinig yung pahayag ni Marcoleta na walang West Philippine Sea, ay lalong tumapang ang mga Chinese Navy, umikot ka agad eh. After 3 days nang magpahayag si Marcoleta na walang West Philippine Sea, na-publish kasi yun at nakita ng mga Chinese. Kaya ikot-ikot agad sila sa Palawan. Pati daw Palawan hanggang Zambales ay sa kanila yan. O di ba? Hindi, sabi nga ng iba dito na nagkomentaryo sa ating channel na sige na, gera na. Okay. Kailangan maganda tayo niyan. Kapag sabi tayo na gera na, dapat meron tayong Armas. hinanda. Okay, na panglaban, di ba? Mga armas, ganyan, mga survival kit. Kasi bundok talaga ang tatakbuhan natin, katulad ng ginawa natin sa World War II sa panahon ng Hapon. Okay, hindi natin pwedeng harapin yan ng ng harap-harapan yung Chinese kasi napakarami, parang langgam eh. At uunahin talaga nila Taiwan at Pilipinas sa pag-atake, and din pangatlo Japan. Kaya dito talaga sa atin, sa WPS, dyan sa South China Sea, dyan talaga ang ang battleground na grabe. Kaya nga ang ating Philippine Navy at Philippine Coast Guard ay nag-recruit na ngayon ng mga estudyante, reservist, para sa ganyan na pangyayari na sana naman na hindi matuloy, di ba? Magulo ang gera, magulo, walang panalo sa gera. Walang manalo, maisturbo lang tayo niyan, matigil ang ating buhay, matigil ang ating pangarap, matigil ang ating trabaho. Kaya ipagdasal lang natin na hindi matuloy yan. At sana mapasukan ng anghel ang utak ni Xi Jinping kasi hindi yan naniwala sa Diyos. Yan ang masama sa komunista, hindi naniwala sa Diyos. Kaya kung komunista tayo, baka demonyo ang sasambahin natin. Kaya huwag niyong hayaan na maging komunista ang Pilipinas. Mga DDS, si Digong ay kumikiling yan sa China. Ang ina-idol nyo ay papuntang China eh. Tapos sasama ba kayo? Baka hindi, di ba? Kaya hinay-hinay na kayo diyan, tumiwalag na kayo diyan sa walang kabuluhan na grupo nyo, na DDS, kasi ang pupuntahan niyan ay China. China ang pupuntahan nyo. Ang Pilipinas ay unti-unting lalamunin ng China kapag dadami kayo. Kaya wag na kayong dumami, mga DDS. Okay? Ang ating pinaglaban na hindi si Marcos, hindi si Digong, ang pinaglaban natin ay Pilipinas na hindi maangkin ito ng China. Okay, so kung maka-DDS kayo, papunta kayo sa China. Ang Pilipinas, maangkin ng China. Kasi gusto nyo eh. Gusto nyo na mga Duterte ang uupo eh. Ito kasi ang hindi nyo nakikita, ang issue ng WPS na unti-unti tayong bininta sa China ng mga Duterte na yan. Oh. Meron? At hindi pa kasama yung Sa baso. extrajudicial killing. Yun yung unang hindi nyo nakita ng kasalanan ni Digong. Kaya nakulong siya ngayon sa ICC dahil sa EJK. Hindi dahil sa WPS, EJK lang ang kaso. Diba? Okay naman ang pagka-presidente ni Digong, average sa aking rating. Meron lang siyang kasalanan sa EJK. Napakalaki sa Diyos at sa taong bayan. Okay, patuloy tayo sa video. Malapit nang matapos to. Komunistang hindi naniniwala sa Diyos at nagpago ng mga kasulatan sa Biblia at sa Quran. Kung ikaw ay panik sa mga komunista, ang ikinalat na babala ay isang magandang balita para sa iyo. Dahil sa wakas, ay masasaksihan na ng buong mundo ang bagsik ng mga hijack. Pero kung ikaw ay anti-China at tutol sa pamahalaang komunista, iba din naman ang iyong pananaw. Ano't ano pa man, ilan lamang ito sa temang pinagtatalunan sa Pilipinas ngayong simula na ang pangangampanya para sa midterm election. Ang babala ng China na handa na raw sila sa World War III laban sa Amerika ay masasabi ring isang pangangampanya. Pakitang lakas at tapang para sa kanilang mamamayan at para sa mga Pilipino. Pero ang hindi alam ng marami ay isa lamang itong reverse psychology. Anong aral ang mapupulot dito?
Bagamat marami sa Pinas ang madaling matakot sa mga banta ng Chinese, ang mga komunista ay walang karanasan sa pandaigdigang digmaan. Nakipaglaban ito noon sa Sino-Japanese War, pero 20 milyong mga Inchik ang kinatay ng mga Hapon. Alam ng kanluran na ang pananakot ng China ay katawa-tawa lang dahil sa lamang itong reverse psychology upang hindi tuluyang bumagsak ang kanilang ekonomiya. Sabi nga, lead not by manipulation, but through inspiration. Ayan mga kababayan, Ang lead galing. not by manipulation but with inspiration. Yun ang maganda, malinis, hindi yung mag-manipulate. Di ba? At yun, narinig natin yung 20 million na kinatay ng mga Hapon ha. Sino-Japanese War. Kung i-search nyo sa Google, makikita nyo ang Nanjing Massacre. Grabe. Grabe ang Nanjing Massacre, makikita nyo. Grabe, napaka ano ng mga Hapon. Totoong mabangis talaga dahil ang Hapon noon pa man ay mga samurai, di ba? Samurai, ano sila, biyasa sa digmaan, lalo na sa itong espada, lalo na sa paggamit ng katana o samurai. Grabe, kaya nga ang daming naputol na ulo, napugutan na ulo na Inchik. I-search nyo nga yung Nanjing Massacre. Makita nyo, totoo ang mga sinasabi ko. Kaya, ang Inchik ay parang mga bulati lang yan na tinutuka ng manok. Ang manok ay mga Hapon. Kung Pilipino versus Inchik, bulati pa rin sila. At tayo ay sabihin natin sisiw. Maliit-liit ang sisiw pero kakainin pa rin yung bulati.